at ating makakapanayam sa pangalawang pagkakataon. Pero ito naman, True Phone Patch. Opo. Pero malaking bagay yan, ating kaibigan. Ang ating kaibigan ng mga magsasaka. Ayan. Si Engineer Roel Leano Behiga, ang division manager po to sa under the office of the department manager, at siya ngayon ang kasalukuyang project coordinator sa ginagawang pagre-repair sa Talavera Saipon o dun po sa bayan ng Llanera. At eto, engineer, bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig. Teka, ba't wala? Hello, magandang umaga po. Ayun, narinig na. Sige po. Bati. On behalf of Minyo Priest, na pinapangunahan po ng aming Department Manager, Engineer Alvin Manuel, bumabati po kami sa inyo ng magandang tanghali sa libo-libong followers ng radyo natin Gimba, at sa mga kababayan po naming lubos na naapektuhan na halos 24,000 na magsasaka sa siyam na bayan ng Nueva Ecija at 3 bayan po ng Victoria. Ay narito po ako para po magbigay sa inyo ng ulat patungkol po sa updates na ginagawa po namin pag-repair ng nasirang conveyance structure across Talavera River na matatagpuan po sa San Nicolas at Ligaya, Llanera, Nueva Ecija. Ayan. Bago po kayo magulat, alam niyo po yung pong interview ko po sa inyo, yung dun sa nung A8. Flores yun. A8. Nako, ang dami pong nasiyahan po dun sa pag-uulat po ninyo. At talaga naman kami, marami din nagtitik sa amin na sana, lagit-lagi, nakakakuha po kami ng update. At ito muli, palagay ko maraming nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa Facebook at YouTube sa babanggitin niyo pong pag-uulat. Update pala, hindi naman pag-uulat, update dyan sa ginagawa po ninyo. Alam niyo po, Ka Diego, sa lahat po ng project implementation and execution, palagi pong nariyan ang mga challenges. Hindi po natin nakikita ang mga bago ngayon, pero yun po ay dumarating. Yun pong ating poste na ilalagay at yun pong ating biga na pangsano doon po sa struktura na nabali, siya po ay hindi madaling hanapin. Hindi po siya kagaya ng mga ordinaryong bakal na po pwede po natin mabili kaagad sa hardware, na iuwi po natin, magagamit natin. Nakakita po kami ng bakal at yun pong bakal din na gagamitin sa biga. Ito po ay na-deliver ng December 9. Wow! Wow, maganda. Kinabukasan! Nagsimula po doon. Nung galing kami dyan. Nagsimula po doon yung malaking challenge namin. Kasi ang bigat po pala ng isang piraso ay 3 tonelada. Ay, bigat. Hindi po ito kayang itayo ng pong vibrohammer. Yung po kasing vibrohammer ay para po itong ipit ng damit sa sampayan. Opo. Akan po yung dulo at upang itayo at ibaon. Opo. Pero hindi po niya kayang itayo bitbitin yung 3 tonelada. Nako. Sa halip, ang amin pong naging desisyon ay putulin po ito sa gitna upang yung pong sa kalahating tonelada ay baka sakaling mabitbit niya. Sa kabutihang palad, nabitbit po ngayon pero hindi po niya lubos na maitayo, at pagka po nahulog sa butas na kalalagyan niya, hindi niya po niya kayang galawin. Sa madaling salita, gumamit pa po tayo ng isang makinarya upang pagtulong po nila itong iset. Hindi po ito po pwedeng ibaon ng nakatagilid na wala po sa hulog. Para po ito mailagay sa hulog, meron pong isang umaayuda. Pero yun pong aming duda na ito po ay hindi kayang ibaon ng makinarya ay sa kabutihang palad. Hanggang kagabi, nakapagbaon po kami ng 4. Ayan. Nako. Yung pong pagbabaon ng poste, 3 pong poste yung ibabaon, yung pong pagbabaon nito ay marahan, maingat. Hindi ho kami pwedeng gumamit ng high power na vibrohammer
dahil malakas po ang vibration nito. Pag po malakas ang vibration, posible po na bumulos yung pong bato at buhangin na pansamantalang unan ng pong istruktura. Opo. At pag po ito ay bumulos, dahil guwang po ang ilalim, ay magiging mas matagal, mas mahal yung pong ating pagre-repair dahil ito po ay tuluyang mababali. In short, iniingatan po natin mabali yung pong mga section na lubhang naapektuhan ng kanyang pagkakadamage. Kaya po ito ay maingat, marahan, nating ibinabaon. Hanggang kagabi, naka-4 po kami. At kung ito po ay magtutuloy-tuloy sa loob po ng 8 araw buhat ngayon, ay matatapos po namin yung 30 piraso na poste. Opo. Kasunod na po nun, Opo. yung paglalagay ng biga sa ilalim, pag-welding sa poste, pero panibagong challenges po namin nakikita rito ay dahil ito po ay ilog. Alam naman na po natin kung gaano kalakas po ang balong sa ilog. Opo. Yun po yung aming pinaghahandaan ngayon upang magdala po ng maraming bomba na panghitit upang maging dry condition yung ilalim Opo. upang kami po ay makapagtrabaho ng maayos. Yung pong sheet pile na amin pong naiulat sa inyo, Opo. yung pong critical section kung saan nangangailangan po ng 200 metro na sheet pile, Opo. ito lamang po yung critical. Pero hindi po ito yung nasa kabuuan ng kontrata, ay nakaka-65 meters na po tayo. Wow, Ibig 65. sabihin, kung ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang December 14, ay matatapos po nating maselyuhan yung pong kaliwang bahagi at yung pong kanang bahagi ng struktura. Malaki po ang gagampanan na papel ng mga sheet pile. Sheet piles, Yung no? pong sheet pile sa kaliwang bahagi na kung saan doon po nauhulog yung tubig o yung agos, yun po ang pinaka-critical at pinakailangan po nating maselyuhan yun. Mas mahaba po yung sheet pile na ilalagay natin doon kumpara po sa sheet pile o steel sheet pile na ilalagay po sa kanang bahagi. Na kung saan, yun po yung inuuntog ng agos. Yun yung mga kalkal eh. Yun po ay magsisilbi ngayon na protection upang tayo po ay makapag-dewater. Yung po bang seepage, yung po bang balong, kinakailangan po nating ma-arrest, mapigil, Opo. upang tayo po ay madaling makapagbomba, mahigo po natin lahat ng tubig at yung pambalong na pumapasok ay mas mahigit yung balong, mas mahigit yung tubig na lumalabas. Kung sa gayon, makakapagtrabaho po tayo ng maayos sa ilalim. Opo. Dahil yung pong ilalim ay kinakailangan po nating maimbestigahan kung hanggang saan po yung guwang na kung saan mag-i-inject po tayo ng konkreto. Padadaanin po natin sa ibabaw, puputas po kami sa ilalim ng struktura, i-inject po yung konkreto para po siguradong maselyuhan lahat po ng guwang sa ilalim. Mula Hindi doon po sa ito ibabaw, no? matutay gawin. Mula doon sa ibabaw ng struktura, bubutas kayo para doon ipasok yung konkreto? Ganun po ba? Tama po yung inyong napakinggan. Opo. Dahil ito po yung pinakamagandang paraan kasi hindi po namin alam yung pong lawak ng guwang sa ilalim. Ayun. At kung manggagaling po sa tagliran, Opo. yung konkretong ibubuhos ay Opo. hindi po niya kayang ibuga hanggang sa kalagitnaan. Ayun. At Kaya tayo sa po ay taas. bubutas sa ilalim upang atin pong mapuno yung pong guwang sa ilalim. Upang sa gayon, maging permanenteng suporta po siya ng struktura para hindi na po siya gumuho, hindi na po siya umupo at hindi na po siya mabali. Yun yung Yung pong mga collar, kung Opo, yung collar naman po. natandaan niyo po yung aking sinasabi, ito po yung babalot doon Opo. po sa mga gap. Sa Yung mga po dutungan. dutungan ng mga struktura, meron po siyang gap. Gawa po nung kanyang pagkakagalaw, humiwalay po siya ng 2 pulgada hanggang hanggang 3 pulgada. Pag po dumating yung concrete epoxy, ito po ay chemical. Opo. Chemical. Opo. Ibubuhos natin doon para magsarado siya. Masisimulan po namin ito ngayong hapon hanggang bukas. Kung darating po yung kanilang concrete epoxy, at kasunod po noon, yung pong paghahanda natin ng mga anchor bolt, paglalagay ng bakal, upang ilagay po natin yung permanenteng takip, yun po yung collar na babalot po doon sa mga gap niya.
Ito po ay lahat ng ito ay pinaghahandaan po natin dahil gaya nga po ng aking nabanggit kanina na posibleng meron pa pong unforeseen. Hindi po namin nakikita na po pwedeng maengkwentro namin na magkukos po ng delay sa ating patrabaho. Ang buong pwersa po namin, gaya po ng aking nabanggit sa inyo, Diego, Opo. ay sama-sama po yun. Joint effort po ito. Subalit, ito po yung aking pasubali sa inyo, Opo. na lahat po ng aming ginagawang effort ay nakasalalay po ito sa bilis, husay, dami ng makinarya, dami ng tao, sufisyenteng materyales ng ating pong contractor na si Angel Builders, Construction and Supply. Opo. Sa mga kababayan po namin na sa kasalukuyan ay nakikinig, kung meron po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayo sa site para makita po niyo ano po yung kabuuan ng pong atong ipinapagawa doon. At yung pong 39,748 hectares, ito po yung combined area, Diego, ng Division 5 Opo. and Division 6. Yan po ay nabawasan na sapagkat meron pong datos as of December 4, 2025 ay meron pong humigit 3,100 hectares yung pong hindi apektado. Diego, ito kaya po naging yung ano lang. beneficiaries ng ating solar powered pump. Ayun. Meron pong sariling shallow tube well. Meron po itong reservoir o yung pong tinatawag nating tanggal. Opo. Diyan po sila Saan po yung engineer? Saan lugar po yan? Yan 3,000 hectares na yan. Combined area na po ito ng Division 5 Division and 5. Division 6 na sila kumpanya. po yung mga hindi kasama doon po sa apektadong original na sukat na 39,748. At ito po ay positibo tayo na lalaki pa po yung area na 3,000 sa pagdating po ng mga araw dahil kasalukuyan po itong ini-evaluate, ina-assess ng pong ating mga technician na nakatalaga sa kanya-kanya pong mga areas. Sa 3,100 hectares po yung reported na hindi po siya apektado. Ito po ay binigyan po natin ng patubig dun po sa upstream portion sa itaas na bahagi po ng kanal siphon. Binigyan po natin sila ng tubig, hinarangan po natin yung main canal para po sila ay meron ding masipsip. Plus yung meron na po existing na tubo na panghitit at meron po silang mga source na yung pong tanggal, reservoir. Meron po silang solar powered pump ay yun po ang bilang. Kaya po ito ay naasahan nating bababa pa po yung pong affected na 6,648 hectares sa pagdating po ng mga araw at i-update po namin kayo. Kung meron pa pong karagdagan nakita na mga hindi apektadong magsasaka o area. Ayan. So far, engineer, kung bibigyan niyo po ng porsyento, yung pong sinasabing pangunahing gagawin yung pagsiselyo. Pagsiselyo is yung collar, yung pagpapasak ng konkreto, pagtatayo, paglalagay po ng beam, poste. Sa 100%, ayan, ilang porsyento na po as of now ang ating nagagawa na? Sa lahat po ng katrabaho natin ay papaluwag ko po ng bahagya. Meron po tayong schedule na sinusunod. Opo. Base po sa scheduling namin, sa katapusan po ng Disyembre, ay dapat po more than 40% na po yung ating nagawa. Ito po ay target. Ito po yung schedule na sinusunod natin. Pero, maari po itong lumampas at maari po itong mabihind. Yun po yung positive slippage and negative slippage. Ginagawa po namin lahat ng paraan upang sa katapusan po ng Disyembre ay halos nasa 40% na po yung ating accomplishment. Yun po ay nakasalalay pa rin dun po sa ating contractor. Hindi po namin nilulubayan magkakapalo up si contractor. Dadalhin po yung kinakailangang makinarya, dalhin po yung kinakailangang tool, gawin po yung mga dami ng tao at ma-deliver po nila kasi po meron silang commitment, Diego. Opo. Kung yung pong commitment nila
yung pong manpower required, equipment required, material required, ay hindi po nila na-deliver. Ay magiging behind po tayo sa schedule natin. Pero Kaya po, sa- hindi kami lumulubay, tinatawagan po namin sila, kulang kayo ng ganito, kinakailangan ng ganito, magpadala kayo ng ganito. Umaga pa lamang po ka, Diego, nasa site na po ako at hanggang gabi po yun. Opo, Minsan opo. po, magpunta po kayo ng magang-maga para po makapagkape tayo doon. Opo. Daratnan niyo po ako, ka, Diego. At ako po, bilang project coordinator, na nire-represent po ang New UPRIS, ay handa pong sumuporta hanggang ito po ay matapos natin sa pinakamabilis, pinakamatibay, pinaka-epektibong pamamaraan. Ayan. So, engineer, yung po sinasabi ninyong target na 40% by December, ito, pag nakamit, ito po pwede na po na magpadaloy na tubig, engineer? Ganito po yun, ka, Diego. Sa nakikita po namin sitwasyon ngayon, yung pong ating concreting ay aabutin po to ng kalahatian ng Enero. Ooh. At sa pangatlong linggo po ng Enero, yun lamang po yung nakikita natin na pwede na po siyang simulan. Para po sa kaalaman ng lahat, yung pong konkreto ay kinakailangan po siyang ma-cure o mapahinog. Ito po ay 28 days ang curing period. Pero gagamitan po natin ito ng mga admixture, gagamitan po natin ng chemical para mas mabilis po siyang matuyo, mas mabilis po siyang mahinog, mas mabilis po nating magamit. Therefore, yung pong January 15 na deadline po natin o schedule para po sa concreting works, yun po ay schedule natin na posibleng mapaaga pa. Ayun. Yan po yun, maganda. Diego. Opo. So, po naman, parang sa kinikwento po ninyo, nakatutugon po itong, tama po ba? Nakakatugon naman po itong Angel Builders sa mga pinapalo po ninyo. Kakulangan. Sa makinaryang aspeto po ay nakakatagon po sila. Pero ang kulang po natin ngayon hanggang kanina pong umaga ay kulang po kami ng bomba. Bomba. Kulang po kami ng welder. Opo. Kulang po kami ng mga workers. Kulang po kami ng ibang kagamitan pa. Ngayon naman po ay hindi lang ako ang nagpa-follow up. Naging yung pong top management ay tinatawagan po sila upang ma-deliver po nila ngayon, bukas. Kasi bawat oras po ay napakahalaga. Hindi po kami pwedeng maghintay, tumingin lang doon at magtinginan kung wala naman po mga kagamitan na i-deliver si Angel Builders Construction and Supply. Ayun. Sa makinarya, sufficiente po. Sufficiente. Sa tao, kulang. Inyo, naku, ng tao, Sa kulang. bomba, kulang. Oo. Anong klaseng bomba po ito? Kagamitan. Engineer, anong klaseng bomba ito yung kinakailangan? Iwanag ko po sa inyo, Ka Diego, sa mga nakikinig po sa atin. Yung pong condensed structure ay meron pong 4 na kwarto. 4 po ang butas niyan. Meron po siyang division sa loob. Sa madaling salita, yung pong 4 na kwarto ng struktura ay dapat tigi-tigisa po sila ng submersible pump. 4 na 2 horsepower na submersible pump 2 upang horsepower. sabay-sabay po nilang mahitit yung tubig sa loob. Pag hindi po kasi sabay-sabay na nahitit yung tubig sa loob, ay matagal po namin mapatuyuan at hindi po kami makakakilos sa ilalim. Tama. Yung po kasing pagsisil ng konkreto sa ilalim ay dapat manggaling po kami o pagsisil po ng gap sa ilalim, dapat manggaling po kami sa taas, papasok sa loob. Wala pong paraan. Kahit po kami sumisid sa ilalim, ay napakadelikado po nun. Gawa po nung siya ay malalim na guwang sa ilalim. So, kinakailangan talaga ng submersible na pump. 2 horsepower. 2 horsepower. Po na submersible na pump, ang kinakailangan po natin sabay-sabay na patutuyuan yung 4 na kwarto at kasabay po yung 2 bomba na halos 16 doon po sa kanyang tagliran. Malaki. Engineer, yung pong engineer, pwede kayang pwede kayang humingi tayo ng tulong doon sa kung sino mang agency, opisina na pwedeng tumulong doon sa kinakailangang submersible pump, engineer?
Pwede ba yun? Ganito po yun, Diego. Yan po kasi ay nakasaad sa kontrata na yung standard contract yun, i-pledge mong makinarya ay dapat ibigay mo. Hindi po tayo dapat humingi ng tulong sa unang banda dahil siya po ang may responsibilidad noon. Meron nga pong nagbibiro na isang official sa Ligaya. Sabi niya, engineer, ano kaya kung ganito, ipadala natin lahat ng bomba ng mga magsasakang apektado para nasabay-sabay natin gamitin dito. Yun lamang po ay palabirong mongkahiya, pero unang-una dapat po si contractor ay mag-comply doon po sa pangailangang bomba at makinarya. Di dapat pala itong mga magsaka, si contractor na lang, i-offer ng magsaka kay contractor. Yung bomba nila at yun na, i-reflect na ng contract. Kasi para mapabilis, di ba? Kasi naman po, Pwede ba yun? Halimbawa, magsaka, kakusapin si contractor, eto, hiramin mo muna itong bomba namin. Bahala ka na kung upahan mo. Po yan, opo. Maganda mong kaya po yan. Kapag sa kontrata naman po niya, ay nakatakda po niyang i-pump out lahat ng tubig. Gano'n naman po karami yan. Dapat po niyang paghandaan upang tayo po ay makapagtrabaho ng dry condition. So, pwede naman po yun siguro. Yung magsaka, yung gustong tumulong, o yung opisina, ibang opisina na gustong tumulong, si contractor na kausapin. Ano yun, basta tulong po yun, walang kontrata yun, kundi tulong dapat. Yung pong fuel, Diego, yung pong fuel, yung crudo, ay pwede pong sagutin ng contractor yun. Ayun, yung fuel, sagot na ng contractor. Yung loob na ipapahiram naman magsasakang malapit doon. Opo, ayun. Pwede nang sagutin ng ng kontraktor. Basta ang kausap ng magsaka, magpapahiram kontraktor, hindi na po yun niya, no? Oo, kasi nga ang may kontrata niyan ay si Angel. Opo. Ayan. So sa sinasabi ninyo ay mga third week of January doon sa 40% sa pagkokongkreto. Yung pong ating pagkokongkreto ay tinatarget po namin mayari sa kalahatian po ng Enero. Kalahatian, opo. So magdadagdag lamang po tayo doon ng 1 linggo para po sa pagpapahilog. Kasi po pag mura pa, ay hindi po siya pwedeng gamitin at masasayang lamang po, bibitak lang siya. And later on, ay pagmumula na naman po ng malaking problema natin. So yun po yung aming target sa kasalukuyan. So ibig sabihin kung mabilis na matatanggal yung tubig doon sa 4 na span o doon sa mga guwang, sa mga guwang ay makakapasok ibig sabihin yung pagko-concrete mabilis po natin magagawa ng maaga. Yung pagpapasak po ng konkreto magagawa. Opo, so ang susi ay itong paglilimas ng tubig. Tama po ba? Yun po yung isang critical dyan kung paano po natin mapatuyan yung lawak po ng area considering yung pong lakas din ng balong. Naku, may balong pa no? Dahil ilog po yan Opo, ayan. Nung pong ginawa namin yan Diego, nung pong 2004, nung pong ginawa namin yan, nung pong ilog ay buong buo po namin inalis or i-reroute. At yung pong section na amin pong ginagawa ay nakakulong po yan ng steel sheet pile. Nakakulong. Wala po talagang dadaloy na tubig sa loob, kaya po namin nagawa yan. Pero sa pagkakataong ito, nandiyan na po yung struktura, hindi po natin siya makukulong. Dahil ang malalagyan lamang po natin ay yung kaliwa at kanan. Opo, ganun hindi po tayo makakapaglagay across dahil nandun na po yung simento. Kaya ang amin po nakikita dyan, posibleng ang malakas na balong ay hindi manggaling sa kaliwa at kanan na kung saan nandun po yung mga pilote, po pwede po yung magdaan sa ilalim sa longitudinal direction ng pong istruktura. So yun po yung mga pinaghahandaan ngayon, Diego. Ayan. Opo, at hayaan nyo po at ang mga magsaka po ay nananalangin na lagit-lagi ay yung pong mga plano ay mapaaga
mapaaga na matapos. Opo. At kayo po, dyan po sa site, mga engineers mula sa NIA Opo. at sa contractor ay magkaroon ng sapat na lakas para talaga hindi kayo mawala ng lakas. Sabi ko nga po sa inyo nga, Diego, hindi naman po kami tumitigil. Opo. Hanggang meron pong lakas, kaya po ng aming power, kaya po naming isip, ay nandito po kami. Iniisip-isip ko nga po, December 24 ng gabi. Opo. Habang kayo po ay kumakain ng hamon at keso, baka naman po kami ay naghahalo pa ng simento rito. Yun po yung... Alam mo, engineer, Dahil... yun po, yung po ano ba tawag doon? Ah, Yung Noche Buena, yung tira nila sa Noche Buena, dadalhin kinabukasan ng umaga sa inyo. ay kaya po namin isakripisyo yan kasi yan po ay ngayon lang nangyari para Opo. po sa kaalaman ng mga kababayan po natin. Yung pong major repair ng istruktura sa loob po ng 19 na taon na siya po ay ginagamit. Ngayon lamang po nagkaroon yan. At hindi ko na po ikukwento kung ano po yung naging dahilan dahil... Ayaw niya. Alam naman namin. Alam na po na Alam na po ng tao yun. kung ano po yung naging dahilan. Opo. Ang NIA Upris ay hindi po nagpapabaya dahil unang-una kami po ang makikinabang, kami po yung magsiservisyo sa mga kababayan po natin. Ayan. Maraming pong salamat, engineer. Salamat po, engineer, at sa uulitin. At hayaan mo, pag pumasyan kami dyan, Diego, ano ba ang paborito mong merienda? Magdadala kami. ako po ay ako po ay kontento na kayo po ay balitaan. Ayun! Nako! Yung kasarapan. Kompleto na po ang May araw kaibigan ko na tayo, kayo po ay balitaan ko. Kahit na lamang po kaunti, kahit po marami, basta ako po ay makapagbigay sa inyo ng ulat. Nandito po kami, ang buong pwersa po ng NIA Press, nandito po kami. Darating niyo po ako doon ng umagang-umaga at sa bandang tanghali, nanananghalian lamang po ako at pagkatapos noon, babalik din po ako sa site. Hindi po ako umaalis sa site, ka, Diego. Ayan, okay. Maraming salamat sa iyo, Engineer Roel Behiga. Salamat po sa oras. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay ulat sa inyo. Sa mga kababayan po namin na nakikinig at tagasunod ng ating kapatid na si Ka Diego, kami po ay bumabati ng magandang tanghali. At maligayang Pasko na rin. Maligayang Pasko po. Kasamahan namin kayo sa Pasko. Huwag kayo mag-alala. Salamat po. Salamat din po. Okay.